So our topic for this morning is about the power of God and how to unlock His power. Okay? So, tingnan po natin ang Jeremiah 32:17. Pakibasa nga po yung ating unang verse. Okay, dito po, sinasabi na ang Diyos, siya po yung lumikha ng langit at ang lupa sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan. Out of nothing, nilikha po ng Diyos ang langit at ang lupa. So dito sinasabi niya na, kung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, nothing is too hard for God. Walang napakahirap sa Diyos. Ang langit nga at ang lupa nilikha niya eh. So there's nothing too hard for God. Wala pong napakahirap sa Diyos. Nothing is too hard for God. And dun sa Jeremiah 32:27, ang sinasabi po niya dyan, dinescribe niya ang kanyang sarili, kung sino po ang Diyos. 1, 2, 3, go! Okay. Sinasabi po niya, nire-remind niya tayo dyan na I am the Lord. Sumagot siya, nasusulat. Ang sabi po niya doon na ako ang Diyos ng lahat ng tao. All mankind. Is there anything too difficult for me? Sabi doon sa 27. Is there anything too difficult for God? Tayo ba ngayon may problema? May malaking problema? May malaki ba tayong problema? Of course, sabihin ng nahihiya lang siguro magsabi, meron. Pero, do we have a big God? Of course. Kung may malaki kang problema, pero may malaki kang Diyos, anong nangyayari po sa malaki nating problema? Sino ang mas malaki? Yung problema mo o yung Diyos? Of course, ang Diyos. Pag meron tayong Diyos na malaki, kahit na may malaki tayong problema, lumiliit ang ating problema. Ang problema, kung wala kang Diyos na malaki, talagang lalaki ang problema. Lalaki ang problema. So, tingnan po natin dito. Sa Mark 10:27. Mark 10:27, ang sinasabi po niya dito, walang imposible sa Diyos. Sabi mo po diyan, with man, that is impossible. Tao, mahirap. Pero not with God, hindi sa Diyos. Dahil all things are possible with God. All things are possible with God. Dito sa context na to, dito sa Mark 10, bago yan, kung babasahin po natin doon sa mas mataas, ang problema dito, tinatanong ng mga disciple, ang kaligtasan ng mga mayayaman. Mayayaman, ha? Pinag-uusapan nila. So parang big question sa kanila, paano maliligtas ang mga mayayaman? Ito yung context niya. Kaya napunta sila doon sa all things are possible. Di ba lagi natin clinic-claim to, all things are possible with God. Yes, all things are possible with God. Pero dito sa context na to, ang pinag-uusapan nila, kung paano makakapasok sa kaharian ng Diyos yung mga mayayaman. Sabi ng God mismo, parang kasing hirap ng isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Ganoon kahirap ang paano maligtas ang mayayaman. Because yung mga mayayaman, usually, they love their wealth more than God.
Gaano kahirap po? Imagine po ninyo, yung isang camel, may isuot sa butas ng karayom. Mahirap po ba yun? Of course. Eh yun nga lang, ano yun, yung sinulid eh. Pag senior citizen ka na, di ba? Anong nakaraan yata na, na Christmas party, talagang meron palaro ang mga young people na suutan ng sinulid sa butas ng karayom at hirap na. Eh di lalo na yung camel. Can you just imagine? Imposible? Yes, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, wala pong imposible sa Diyos. Maybe right now, meron tayong mga kamag-anakan, maybe asawa, anak, magulang, mahal sa buhay na ang tagal-tagal na natin ipinagpipray sa Panginoon na makakilala. Na kung minsan, sinusukuan na po tayo. Pero alam niyo ho ba na kung ang Diyos ang kumilos sa buhay ng manghal natin na inilalapis sa Diyos, walang imposible sa Kanya. In God, all things are possible. Yan po ang sinasabi ng Diyos. Nothing is too difficult for God. A powerful God at that. But, can we limit God? Yes or no? Can we limit the power of God? Pwede ba natin ilimit ang kapangyarihan ng Diyos? Yes or no? May nakikita ako, gumaganon, sa ibig sabihin, no. Pero, meron din bang gumaganon? So, ang sagot natin, kung yes, partially, tama. Kung no naman, not totally tama. Kasi ang Diyos, yes, we cannot limit God kasi siya ay omnipotent or makapangyarihang Diyos. Sabi nga natin kanina, nothing is too difficult for God. And wala pong imposible sa Diyos. We cannot limit God because He is a supreme God. Kaya niyang gawin lahat. Pero, dun sa nagsabing, yes, pwede natin malimit ang God. We can limit God, yes. But how? We can limit God kung ano yung pwede niyang magawa sa buhay mo at sa pamamagitan ng buhay mo. You can limit God sa pwede niyang magawa in you and through you. Kuha natin, pwede nating limitahan ang God sa pagkilos niya sa buhay natin at pagkilos niya sa buhay mo sa pamamagitan para makagawa para sa buhay ng iba, sa pamamagitan ng buhay natin. God wants to work in our life and through our life. But how? Paano natin lilimitahan ang God sa buhay natin para hindi siya makakilos ng husto at hindi ma-unlock yung kanyang kapangyarihan? Para hindi mapasa atin o hindi mabuksan yung kapangyarihan niya na naghihintay na. Andyan yung kapangyarihan ng God. Talagang powerful, no question about it. But, bakit hindi napapasa atin ito? Okay, puntahan po natin, how can we limit God in our life and through our life? Tingnan po natin, Psalm 66:18. Pwede ho pakibasa, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go!
Okay. How? How can we limit God? Yung power ng God, yung kapangyarihan ng Diyos, bakit hindi napapasa atin at hindi natin na-experience yon? How? By continuously sinning. Number 1 po yan. We limit the power of God in our life if we continuously sin. Sabi niya, if I cherish a sin in my heart, anong gagawin ng God? Kahit ano yung pinagpipray natin, God will not listen. The sin, yung kasalanan po, will serve as a blockage between you and God. Yun po yung nagiging pader para hindi marinig ng Diyos yung ating mga panalangin. So, does that limit yung pwedeng magawa ng Diyos sa'yo? Yes. Kasi panalangin tayo ng panalangin, pero meron palang kasalanan na nakatago, na nandyan sa ating puso, which will block. Ibig sabihin, deaf ear, hindi bingi ang ating Panginoon, no. Pero yung sin na yan, yun ang nagsisilbing pader, hadlang sa ating panalangin sa Diyos. So, paano natin malilimitahan ng Diyos sa buhay natin? Naggagawa sa buhay, na baguhin yung buhay natin at gagawa sa pamamagitan ng buhay natin. Number 1 is sin. Number 1 is sin. Ang pangalawa po, doon sa Matthew 13:58. Pakibasa po natin yung verse. 1, 2, 3, go! Okay. Yung may yung may faith na pagbabasa, malakas po at saka talagang medyo energetic. 1, 2, 3, go! Okay. Doon sa ibang verse po, ang sinabi dyan sa lack of faith, and he did not do many miracles there because of their unbelief. Unbelief. We can limit God, yes, because yung ating unbelief or lack of faith. Lack of faith. Alam niyo po yan, yung senaryo na yan, saan po yan? Kung naaalala natin, doon sa ang senaryo po na yan, dyan po ay sa Nazareth. Bumalik ang ating Panginoon sa kanyang hometown. Tagas doon ang ating Panginoong Hesukristo. And sabi niya doon, He cannot do so much miracle there because of their unbelief. Hindi naniniwala yung mga kababayan niya, yung mga ka-town mates niya. At sinabi po dyan na nakagawa ang ating Panginoon, He only lay hands and yung mga nagpagaling lang siya ng few na may sakit. At alam niyo ang sabi niya doon, at talagang namangha ang Diyos, talagang nagulat ang Diyos sa kanilang deep-seated na hindi paniniwala, deep-seated unbelief. Kumbaga nasa kailaliman nila nang hindi sila naniniwala sa Diyos. Kasi yung mga ka-hometown nila, kasi kilala nila si Joseph and si Mary, and si Joseph was only a mere, carpenter. Nakakasalamuhan nila. So, how could it be? Siguro yun ang naglagay sa perspective nila na, paano ito maging Diyos? Anak lang siya ng carpenter. Kaya, alam niyo po, hindi nakagawa ang Diyos ng maraming miracle doon. Dahil ba hindi kaya ng Diyos? Hindi niya kayang gumawa ng miracle ba doon? Kaya, kokonti lamang ang kanyang nagawa? No. But because God
pinili niya na hindi gumawa ng maraming himala doon sa kanyang hometown because of their unbelief. Dahil hindi sila naniniwala. So, ano yung constraint kung minsan? Ano yung, bakit nalilimitahan ang Diyos na kumilos sa atin? Because of sin and unbelief. Because of sin and unbelief. So, doon po, gusto ng God, ito po yung gusto po ng God na malaman natin na ganun na lamang yung love niya sa atin, yung pag-ibig niya sa atin. That's why, doon sa Psalm 81, 13, and 16, ang sinasabi po niya dyan ay, if my people would only listen to me. Sino yung people? Ang kinakausap niya before, the Israelite. Pero it applies to our present generation right now. If people, pakibasa nga po, 1, 2, 3, go! Okay. If only, kung makikinig lamang sila at susunod sa mga kaparaanan ko. Ito po yung plano ng Diyos sa bawat kanyang anak. Katulad mo, katulad ko. Doon sa 16, ano po yung sinasabi niya doon? Number 16, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Okay. Sabi, anong plano ng God? Amazing blessing po ang naghihintay. If we only listen and follow His way, amazing, kamangha-manghang blessing. Sabi niya ganon, you would be fed with the finest wheat. The finest wheat represent the best. Hindi yung tira-tira, hindi yung pangatlo, pang-apat na painit, kundi the best food are prepared for us by God. And with honey, ibig sabihin talagang sobrang high-end. Ngayon, hindi na tayo makakita ng pure na honey. Marami nagtitinda pero adulterated. Ibig sabihin, hinaluan na nila ng hindi totoong honey. Pero sabi niya ganun, with honey from the rock, I will satisfy you. Ito yung plan ng God. If we only listen and walk according to His will. Is God powerful? Is God powerful? No question about it. But can we limit God in our life? Yes. Yes. Sa pamamagitan ng, paano natin nililimit ang kapangyarihan ng Diyos? Because we continue sinning. And kulang tayo sa pananampalataya. Meron tayong unbelief na hindi magagawa ng Diyos. Kung minsan hindi natin pinaniniwalaan yung mga pangako ng Diyos. Na God died for us, He can forgive us, and if we really surrender our life to Him, pwede niyang baguhin yung ating buhay. Hindi natin kung minsan pinaniniwalaan yun. Kaya we continuously doing what is unpleasing to God. Okay, tignan po natin kung ano po yung heart, ano po yung nasa puso ng ating Panginoon. Ano po yung nasa puso ng ating Panginoon? Sa John 10:10. Naniniwala ba tayo dito? Naniniwala ba tayo dito? Okay, sabi po niya doon, ang purpose ng pagpunta ng kaaway is para to steal, kill, and destroy. Kabaliktaran naman ang gusto ng Diyos.
Dito tayo magpo-focus. Ang gusto ng God, yan ang gusto ng kaaway. Pero ang gusto ng Diyos, nagpunta ang Diyos para bigyan tayo ng buhay. At hindi lang simpleng buhay. Hindi enough na maligtas ka lang. Kundi have it to the fullest. Abundant life ang nakaready sa atin. Hindi lang niya tayo ililigtas, kundi magkaroon tayo ng abundant, masaganang buhay. Abundant life. Have it to the fullest. Have it to the full. Ano bang ibig sabihin ng abundant life sa atin? Abundant life doesn't always mean money. You have a lot of money. Pero ang abundant life is yung meron kapayapaan, meron joy, na yan po ang tinatabaho ng kaaway. Marami ang nagnanakaw ng joy. Marami ang nagnanakaw ng kapayapaan, sponsored by Satan. Ang gusto ni Satan, masira ang pamilya. Masira ang tahanan dahil sa addict na sa social media. Ano ba yung mga laruan na yon? Ang dami ko pong napapakinggan na padre de pamilya. Nung una, okay naman siya as provider. Pero dahil nga si Satan, nagpunta siya dito para sumira, manira, pumatay, at magnakaw. Marami nang nananakawan, marami nang nade-deceive ang kaaway. Pero balikan po natin, ang gusto ng Diyos, gusto niya magkaroon tayo ng abundant life. How? Gusto natin lahat yun, di ba? Abundansyang buhay. Of course, sabi natin kanina, it's not all about money, kundi andun yung kapayapaan at yung katiwasayan ng buhay. Of course, kasama na doon yung aalagaan niya, ipoprovide niya yung lahat ng pangangailangan natin. Yan, pangako yan ng God. Pero, how to have abundant life? Sa 2 Corinthians 5:7 po. Pakibasa. Okay. For we live by faith, not by sight. Narinig na ho ba natin to? Lagi natin naririnig. Sabi dyan, we live by faith, not by sight. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi sa mga nakikita natin. Sa mga nakikita natin. Paano yan? How? Paano tayo mabuhay ng may pananampalataya? Okay. Ang tinitingnan natin dyan, if we live by sight, yung sa nakikita natin ay nagbabase po tayo sa ating intelligence and kung ano yung pakiramdam natin, yung nararamdaman natin. So in short, nagde-depend ka sa kakayanan mo, katalinuhan mo, at saka yung kung ano yung nararamdaman mo. Pero if we live by faith, ito po yung kaibahan niyan. If we live by faith, tinitignan natin kung sino ang Diyos. Kung ano yung pangako ng Diyos. Kung ano yung salita ng Diyos. At isinabubuhay po natin yun. Living by faith, you depend on yourself, yung kakayanan mo. Ay, living by sight. Pero kung if you live by faith, nakadepende ka sa ating Panginoon Hesukristo, sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako. We live by faith. As Christian,
bilang mga anak ng Diyos, we should live by faith. We should live by faith. How? Paano tayo dapat mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya? Paano? Sabi natin kanina, our God is powerful. So, how to unlock His power unto us? Sabi natin kanina, na-unlock natin yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng paglakad, sa pamamagitan ng pananampalataya, not by faith. So how? Paano natin i-unlock? Okay, titignan po natin yung Matthew 14:15 to 21. Ito po yung mga verse po natin. Paano natin i-unlock o paano natin ma-experience kung ang Panginoon po natin ay totoong makapangyarihan Diyos, walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya, paano natin ma-experience yung kabutihan ng Diyos? Kasi kanina, paano nalilimitahan ang Diyos? Ayaw natin nalimitahan ang Diyos, di ba? Yung pagpapala ng Diyos, ayaw natin na malimit sa buhay natin. Hindi tayo mananatili dun sa you keep on sinning, you keep on unbelieving, dahil yun ang maglilimit. Yun yung magpapahina sa napakapangyarihang Diyos natin. Lilimitahan natin kung ano yung pwede niyang magawa sa ating buhay. Pero, ito naman yung kabaliktaran nun. Paano natin ma-unlock o mabubuksan yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay? Okay, ito po yung verse na tatalakayin natin, mga verses sa Matthew na tatalakayin natin. Pero, take note na itong kwento na to ay nakasulat po sa 4 Gospel. Ano ba yung 4 Gospel? Mateo, Mark, Luke, and John. Lahat yan, may account yan. Itong miracle na to na ginawa ng Diyos. Yung ibang miracle na ginawa ng Diyos, nakasulat lang sa halimbawa, sa Matthew, pero hindi nakasulat sa Mark, Luke, and John. Yung iba naman nakasulat lang sa Luke, pero wala sa Matthew, Mark, and John. Yung ganon. Pero ito, nakasulat po sa 4 na Gospel. So what does that mean? Ibig sabihin, talagang binibigyan ng diin ng ating Panginoon itong miracle na to. And itong miracle na to na very familiar na sa atin, ito po ay the only miracle. Nag-iisang himala ng Diyos na in-involve po niya sa miracle na to yung kanyang mga disciple. The rest, siya lang. Siya lang. Pero anong ibig sabihin nun? Grabe ang pagtuturo ng Diyos kung paano ang dapat natin matutunan, which is obedience. How to unlock the power of God? Number 1 is obedience. Kabaliktaran. Kanina, pagiging sinful. Ngayon naman, kailangan para ma-experience natin yung supernatural na pagkilos ng Diyos, kailangan natin ng obedience. Pangalawa, na makikita natin dito, fixing our eyes to Jesus. Fixing our eyes to Jesus. Okay. Pwedeng pakibasa yung verse 15. 1, 2, 3, go. Okay, so sino pa ba yung hindi nakakarinig sa mga verses na to, sa miracle na to na nasa Bible? Of course, narinig na natin, for sure narinig na natin lahat, yes? Pero tingnan natin ulit. So, himay-himayin natin ulit. So, may problema ba dito sa verse 15? What is the problem?
What is the problem? Sa verse 15. The problem is, gabi na, walang makakain, at meron crowd. Pag sinabi nating crowd, maraming tao. Maraming tao. So, sa hospitality team, I know na itong mga sa hospitality team, magagaling silang mag-prepare ng food. Pero siguro ang hospitality team, hindi pa sila nakakapag-prepare ng food ng more than 1,000, right? Sister Alma, hanggang siguro 300, 350, that at the most. Yun ang nai-ready na nila. At ito, hindi to biglaan, kundi may planning. A week before, alam na nila kung ilan at magkano ang budget. At kung ilang meals ang kanilang pakakain. Ito, impromptu na problema. Ang problema is, nasa liblib silang lugar, walang makakain, at meron huge crowd. Mababasa natin later kung ilan yung crowd na yun, more or less. Okay, so, nasa liblib silang lugar, and it's already getting late. And the crowd, and ano yung naging solution ng mga disciple? Ano yung sinasuggest nila kay Jesus Christ? Ha? Send the people away. Nakakita naman sila ng solution. Sabi nila, gabi na, walang pagkain, mayroong crowd. So, ano yung best solution nila na nakita? Send the people away. Sometimes, kung hindi natin kilala ang Diyos, kung ano yung pwedeng magawa ang Diyos, ano yung lagi, pag may problema tayo sa isang tao o sa ibang tao, ano usually yung nakikita lang natin? Paalisin mo na lang yan. Hindi sa akin. Lumapit ka kay ganito. Diba? We send them away. Kasi, hindi tayo tumitingin doon sa Diyos. Saan tayo tumitingin? Doon sa problema. We cannot unlock the power of God kung sa problema tayo tumitingin. We should focus on God. Sabi niya, paalisin. Doon sila, bibili na lang ng pagkain. Kasi walang ano dito. Wala naman nung time na yon, wala naman nag-cater, wala naman Jollibee na pwede kang umorder at magpapadeliver ka lang. No. So, there is no means na mapakain nila yon. Yun ang tingin ng mga disciple. Next, doon po sa 16. Ang solution ng tao, send them away. Pero kay Jesus, ano yung sabi niya? Number 16, 1, 2, 3, go. Okay. Ano yung commandment? Ano yung utos ng Diyos? Huwag silang paalisin. Instead, pakainin sila. Yan ang utos ng Diyos doon sa mga disciple. Yun ang utos ng Diyos. Remember, na pag-utos ng Diyos, pag ang Diyos ang nag-uutos, He will provide the means, the resources, and everything. Pag yan ay inuutos ng Diyos. Sabi niyang ganun, no, you don't drive them away, instead, give them something to eat. Give them something to eat. Yun yung commandment ng Diyos. Yan ang utos ng Diyos sa kanila. Pakainin nyo sila. Kung wala kang Diyos, malaking problema. Pero tingnan natin doon sa verse 17 and 18. Ito, doon sa John, very specific po siya na nagsabi na yung lumapit kay Jesus Christ,
Di nag-isip sila. Nung sabi ng ating Panginoon, pakainin nyo sila, huwag nyong pauwiin. Nag-isip yung mga disciple, nag-isip sila ng mga pwede rin gawin. So si Andrew, siya yung lumapit mismo kay Jesus. Panginoon, meron dito 5 loaves and 2 fish. They answered. Pero dun sa dyan, specific na sinabi dun, but, ito yung but. Naalala niyo yung lesson ni Pastor, message ni Pastor na, the but of life, yung mga pero ng buhay. Ito, may pero sila. Meron 5 tinapay, 2 fish, pero hindi enough for this crowd. Hindi enough. So if we focus with our own resources, it will never be sufficient. But if we focus on God, we will unlock yung kamanghamanghang kapangyarihan at pagkilos ng Diyos. Remember nung message ng ating pastor, usually, the but of life, sino ang gumagawa? Kumikilos ang Diyos. Meron silang but, pero hindi enough. Meron tayo dito, pero hindi enough. Yon hindi na in-specify yan. Pero sabi ni Andrew, meron tayo dito, pero it won't be enough to feed this crowd. Totoo naman yon. Sa paningin ng tao, difficult. Not enough. Pero with God, paano natin i-unlock? Walk by faith through obedience. Sumunod ba sila? Doon sa 18, sumunod ba sila? Anong ginawa nila next after that? Okay, doon sa 18, 1, 2, 3, pakibasa. Sabi ng Panginoon, ano yung pinapadala niya? Bring them to me. Yung 5 loaves and 3 na isda. 2 na isda. Okay? Bring them here to me. Is that a command? Is that a command? Yes. Inuutusan niya yung kanyang disciple na dalhin yung fish at saka yung bread. Remember, sabi natin kanina, kung may pinapagawang mahirap sa atin ng Diyos, hindi ka nag-iisa. He will provide the means, He will provide the resources, He will provide everything, the great provision ng God, may experience natin. If yan po yung inuutos ng Diyos at tayo ay sumunod. Bring them to me, sabi ng ating Panginoon. And what happened next? Okay, pakibasa po muli. 1, 2, 3, go sa 19. Okay, so, dito sa 19, saan nanggaling yung fish? At saka yung bread? Saan nanggaling? Sa ating, among them, dun sa bata. Pwede bang hindi bigay yun ng bata? Kasi sabihin ng bata, ganun din pangangatwiran niya eh. Bakit ko ibibigay? Baon ko to. At saka hindi rin naman magkakasya. Hindi rin naman magkakasya to sa dami. Pwedeng hindi niya ibigay eh. Pero, binigay ng Diyos. Ang Diyos, hindi niya kailangan yung bread mo, yung fish mo, yung finances mo. Pero, gusto ng Diyos, maranasan mo, ma-experience mo yung supernatural na pagkilos ng Diyos. Kapag hindi binigay yun ng bata, matutuloy pa rin ba yung miracle na gagawin ng Diyos? Sa tingin ninyo, matutuloy o hindi? Matutuloy. Kasi sabi sa Bible,
God can turn stone into bread. Pwede niyang gamitin yung stone para mag-perform ng miracle. Pero, ang sinasabi niya dito, God wants us to experience His natural provision to us. And, sabi niya diyan, He gave thanks and break the loaves. Then, He gave them to His disciple, and disciple gave them to the people. Sino ang nagbigay sa mga disciple ng loaves, ng ipapakain? Sino ang nagbigay? Galing sa kanila yung feast, binigay kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nagbigay sa kanyang disciple. Yung enough na para mapakain ang lahat. Dito makikita po natin, God, we are not the manufacturer of blessings. God is the manufacturer and we are only the distributor. Sabi niya ganon, nung napasalamatan niya, dumami, He gave them to His disciple. Ano yung ginawa ng disciple? He gave them to, the disciple gave to the people. Nag-distribute sila. Nag-participate sila doon sa miracle as a distributor. Channel of blessing. Take note, saan galing yung blessing na yon, yung miracle na yon? Ang manufacturer ang God, tayo lang po yung distributor. Sa tingin ninyo, kaya kung minsan po, marami ang hindi talaga daluyan ng todo-todong blessing. Kasi nag-hoard tayo. Ano yung nag-hoard? Yung tinatago natin. We keep it for ourselves, yung blessing ng God. Alam nyo, bine-bless tayo ng God to distribute for others. At kasama naman tayo, unang-una na tayo na-bless, and we are a channel of blessing to others. Kaya kung minsan, hindi natin na-experience yung talagang supernatural provision ng God because we hoard. Tinatago natin, para sa akin to, gagamitin ko. We don't share whatever we have. Sa tingin niyo, kung itatago natin for ourselves yung blessing ng God, ibe-bless pa ba tayo? Hindi na. Mag-i-stop ang blessing doon. Maampat o hindi na dadalo yung pagpapala kasi sabi nga, we are only a channel of blessing. Parang alulod, tayo lang yung daluyan ng tubig para po mapunta sa iba. Pero tayo na yung unang na-bless. Okay? So, take note. If we focus on the resources, our resources, our own, it will never be enough. Pero if we focus on God and obey Him, andun po makikita natin yung supernatural na provision ng Diyos. Provision ng Diyos. And what happened? Noong sila ay sumunod, na-unlock yung kapangyarihan ng Diyos. At nung hindi sila nag-focus doon sa problema at sa resources, anong nangyari? Na-unlock yung kapangyarihan ng Diyos. And what happened? Anong nangyari after that? Yung sumunod po sila doon sa 14:20, pakibasa po. This is the result of their obedience and focusing on God and not on the problem and not on their own resources. They were able to eat. Everyone satisfied, busog. At eto pa, ang siste, hindi lamang sila nabusog, meron pang sumobra, meron pang pang-Sharon. Huh? Meron pang pang-Sharon. Gusto ba natin may Sharon?
Pag nagpunta tayo sa handaan, of course, nabusog ka na, may additional na blessing pa. Meron pang pang-Sharon. At ilan yung basket yung pang-Sharon? 12. 12. So bakit kailangan 12? Kasi 12 yung disciple. God is teaching them that to unleash the power of God, dapat matuto tayong sumunod at isurrender po ang para sa Kanya. Matuto tayong sumunod at i-focus natin kay Jesus Christ, yung ating problema. Siya yung pagmumulan ng solution. Kasi kung hindi sinurrender naman kasi gusto ng God isurrender yung fish and saka yung loaves. So, pag hindi sinurrender, pwede rin siyang makagawa, pero hindi na na-involve yung bata. Okay, so, meron pang pa-Sharon. Saya, di ba? Saya ba ang blessing ng God? Kakaiba, di ba, yung paggawa niya ng miracle. And God wants us to enjoy His power. Hindi lamang yung napapakinggan natin sa iba, nangyari ito sa ganito. Gusto niya, personally, ma-experience natin yung himala na nakahanda para sa atin. Okay? Doon sa 21, last verse, makikita po natin dito. The number of those who ate was about 5,000 men, kalalakihan, beside women and children. Sa tingin ninyo, doon sa mga magagaling sa math, mga more or less, ilan ang napakain at that time? Through the miracle, sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga disciple, at saka yung mga tao, yung bata na nandun, ilan ang napakain po nila? 15,000, yes. Galing ni Ma'am Java. Sabi po doon kasi 5,000. 5,000 na kalalakihan. Beside women and children. Sabihin mo na lang, may siyempre, isang asawa. And then, isang anak yung kanilang sinama. So, 5,000 times 3 equals 15. Pero, pwedeng more than that. Kasi pwedeng nagsama ng, halimbawa, 3 o 2 anak. Pero, more or less, walang umuwi na hindi nakakain. Because, nailabas po nila yung kapangyarihan ng Diyos. Because of their obedience and fixing their eyes to God. Marami po ngayon ang nakaka-discourage sa nangyayari, pero ang sabi ng God, you continue to fix your eyes on me. Kasi pag tinignan natin ang ibang tao, we will surely madi-discourage tayo. Ang asawa mo, sooner or later, madi-discourage ka sa kanya. Even your cell leader, eventually madi-discourage sa kanya. Sa sarili mo, eventually, madi-discourage ka. Pero, ang sabi ng God, we should not fix our eyes on the problem, on our own resources. We should fix our eyes on Jesus. Kasi siya will never be discouraged. So, ang tanong ko ngayon, is there something in your personal life that is limiting God para mag-work sa buhay natin? Meron ba? Meron bang humahadlang sa pagkilos ng Diyos? Alam natin na ang God ay walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Walang hanggan ang kapangyarihan. Ang problema, we limit Him by our own, yung personal na buhay natin. We choose to continue, instead na piliin natin to please God, na maging pleasing ang ating buhay, nananatili tayo doon sa ginagawa natin na pagkakasala.
At nananatili tayo doon sa maliit na pananampalataya sa Kanya, which causes God na hindi makakilos sa atin buhay. Are we limiting God in our life? Gusto ng Diyos magamit niya tayo. Gusto ng Diyos makakilos siya sa ating buhay. Pero if we keep on sinning, if we keep on unbelieving, for sure, hindi natin may experience yung supernatural power of God. Like yung disciples. Paano natin may experience yung kapangyarihan ng Diyos? We walk by faith through obedience and through fixing our eyes on Jesus. Not on people, not on your problem. Kasi sigurado, madi-discourage tayo pag problema ang focus natin. Not on our resources, kasi insufficient yan. Kailanman hindi magiging sapat. Kung laging tinitignan po natin yung our own resources. Bakit hindi tayo tumingin doon sa source or manufacturer ng resources natin, which is God. Which is God. Gusto ba natin na i-limit ang blessing ng God? Of course, no. Gusto natin abundant na life. Yun ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So sa umagang ito, can we just stand up?